Sa isang sityo sa kabundukan ng Zambales, nakatira ang magkaibigang Mario at Lito. Sila Mario at Lito ay nabubuhay sa pangangaso at pag-uuling sa bundok. Isang araw, habang nangangaso ang dalawa, "Lito, mailap yata ang huli ngayon ah. Siguro mga naiinitan din yung mga hayop. Maski na ibong bato-bato, wala pa tayong nakikita eh." "Mario, doon daw sa bati sa paanan ng burol maraming namamata ang baboy ramo. Bira raw kasing magawi mga aita doon at natatakot daw sila." "Oh, bakit naman daw sila matatakot? Paano kung doon lang makakakuha ng makakain di magugutom sila kapag hindi sila pumunta doon para mangaso?" Ayon daw kay Apo Imo, yung pinakamatanda sa tribo dyan ng aita sa kabilang sityo, ayaw raw nilang gumawi at mangaso sa bati sa paanan ng burol. Meron daw dung nakatira na kapag nagambala nila maaring magdulot ng kapahamakan sa kanilang tribo . Naalala raw nila yung nangyari nung mga panahon bago pumutok yung pinatubo. Kaso ano naman ang koneksyon nun sa pinatubo? Ayon sa kwento ni Apo Imo, bago sumabog at mag-alboruto yung bulkang pinatubo, isa kasi sa katribo nila ang nakagambala sa anito nila ron sa bundok. Napatay raw ng katribo niya yung paboritong alagang ibon ng anito. Ayun, tagalit, kaya sumabog yung pinatubo. Di ibig sabihin may anito din silang sinasabad dun sa bati sa paanan ng burol? Pare, 2024 na, maniniwala ka pa ba dun? Isa pa, bulkan ng pinatubo, natural lang na sumabog yun. Palibasa kasi puro panguhuli ng gagamba yung ginagawa mo nung elementary pa tayo . Pagkasabi ni Mario, sabay bumunghalit ng tawa. "Pare talaga kala mo naman di kita kasamang manghuli ng gagamba sa gubat dati. Ay basta ewan ko. Yun ang kwento niya kasi binabalaan niya ako na iwasan ko yung paanan ng burol sa may gawin ng batis. At kapag nagalit daw ang nakatira ron, baka may masamang mangyari sa akin." Pero siyempre, di rin ako naniniwala. Naikwento ko lang din naman sa'yo, baka alam mo rin yung kwento ng mga aita tungkol doon. Di tara na. Makaisang huli man lang ng baboy tayo. Walang mangyayari sa atin dito. Magugutom at mapapagod lang tayo sa wala. Teka, naiihi ako . Tabi-tabi po, palakahin nyo na lang po, huwag nyong palitin ha. Uy, anong palalakihin? Itlog mo? Nagpatuloy ang magkumpare sa paglalakad patungo sa ibaba ng burol sa may batis. Nang makasalubong nila si Pupong, isang aita na kababata ni Lito at Mario. "Lito, Mario, kumusta kayo? Madami na ba kayong huli?" "Nako Pupong, napakamalas. Hindi yata naligo tong si Lito kaya kapag naamoy siya ng mga hayop lumalayo ka agad . Uy, grabe ka naman sa akin Naligo naman ako no." "At kailan naman Aber?" Kahapon." Halos mamatay sa kakatawa si Mario sa tinura ng kaibigan. "Ay nako, wala talaga kayong pinagbago. Ano, nagmerienda na ba kayo? Kayo, sumunod kayo sa akin. May puno ng saging ni Saba sa gawi dun at titik sa bunga. Kukuhain ko para iuwi at bibigyan ko na rin kayo." Tara na nga, nagugutom na rin ako . Saka baka may mahuli tayo ron." Naglakad pa ang magkakaibigan ng 15 minuto bago nila marating ang sagingan sa gubat. Pagdating nila agad, hinugot ni Pupong ang kanyang gulok sa kanyang bewang at tumapyas ng ilang piling ng saging na saba mula sa isang buwig na sa sobrang dami ay halos mabuwal at sumayad na sa lupa. "Nakakamanga, napakaraming saging yan, Pupong. Ang dami Oo nga Pupong. Ano bang balak mo dyan? Ibababa mo ba yan ng bundok para ibenta?" "Hindi ko pa alam Mario. Natatakot kasi ako baka mamaya bilhin lang ng mura sa akin yan . Alam mo namang wala akong pinag-aralan. Hindi ako marunong magsulat, magbasa o magbilang. Baka maloko na naman ako ng mga taga-bayan. Kakainin na lang siguro namin yan ng pamilya ko." Ganun ba Pupong? O sige, ganito na lang.
Tutulungan ka namin ni Lito ibabayan at nang maibenta yan sa bayan. Ako na rin makikipag-usap sa mga bibili para hindi ka maloko. Na makabalik ka ng masarap na pagkain para sa pamilya mo. Oo, Pupong. Tutulungan ka namin. Sa tagal na natin magkakakilala, tayo-tayo lang din naman ang nakatira dito sa sitio eh. Isa pa, malaki rin naman ang naitutulong mo sa amin eh. Sa iyo kami natutong mga aso dito sa gubat. Kahit yata nakapikit eh, kabisado mo itong gubat eh. Salamat din sa inyo. Alam nyo, kayo lang din kasi ang tumuturing sa akin na hindi iba eh. Hindi nyo nilait o pinagtawanan ng kulay at itsura ng buko. Mahirap ang buhay dito sa bundok. Kung hindi ka magsisipag, nako, hindi ka makakakain. Kung sana kagaya lang tayo ng ibang tagapatag na maraming perang papel na nakatali ng elastiko, nakakakain ng husto. Kung sana, pwede ko lang kuhain yung... Napahinto si Pupong sa kanyang sasabihin at biglang binago ang pinag-uusapan. Pero, kuntiento naman ako dito eh. Di kami pinababayaan ng mga anito. Ay, Mario, sa Mandaron, may isang buwig pa na pwedeng kuhanin. Uy, Pupong, ano yung sasabihin mo? Ha? Alin? Wala yun. Ikaw naman, paglilihiman mo pa ba kami? Sige na, kwento mo na. Ano yung gusto mong kunin? Baka matulungan ka namin ni Lito. Saglit na napaisip si Pupong at naisip na hindi naman siya titigilan ng dalawa sa kakatanong hanggat hindi niya sinasabi, kaya kahit nagdadalawang isip ay magtitiwala siya sa mga kaibigan. O sige na nga, titiwala naman ako sa inyo eh. Ganito kasi yun. May kwento kasing umiikot sa aming tribo tungkol sa kakayanan ni Apo Imo. Siya di ba yung pinuno at manggagamot ng tribo? May mga kwento kasi siya tungkol sa isang anito na naninirahan doon sa may malapit sa bati sa ibaba ng burol. Mahigpit niya kaming pinagbabawalan na huwag daw gagambalay ng lugar na yun. Iwasan daw naming manguha ng buhay o manguha ng mga bungang kahoy malapit doon, lalo na sa may gawin ng punong bangkal. Teka Pupong, narinig ko na yung kwento na yan ah. Si Apo Imo rin mismo nagsabi sa akin yan nung minsang napatpad ako sa tribo nyo para ipagpalit ng pana na gawa ninyo yung huli kong baboy ramo. Matibay kasi at mabisang pangaso ang inyong mga gawa eh. Pinagsabihan din niya ako na huwag akong gagawi ron para mangaso kung ayaw ko raw na may mangyari sa akin na masama. Oo na, sige, nandun na tayo sa may mga kung anong nilalang ang nakatira doon. Pupong, ano ba yung sinasabi mo na kung pwede lang kuhain? At anong koneksyon doon sa bati sa may ibaba ng burol? Pasimpleng sumenya si Pupong na lumapit pa sa kanya ang dalawa at pabulong na nagkwento. Ganito kasi yun. Si Apo Imo kasi ay may kakayahang makipag-usap sa mga nilalang na hindi natin nakikita. Silang tumutulong kay Apo na manggamot. Wala kasi talaga siya sa angka ng mga Aita na may ganoong kakayahan. At nag-iisa lang din siya ngayon. Namatay ang pamilya niya nung sumabog yung bulkang Pinatubo. At sa tribo nila, 5 lamang silang nakaligtas. Malapit kasi yung tribo nila dun sa Pinatubo eh. Tinanggap namin siya dito sa tribo sapagkat malaki din ang utang na loob ng aming dating pinuno sa kanya. Dahil napagaling niya yung bunsong anak nito mula sa malubhang karamdaman. At nang mamatay ang dating pinuno ay ipinasa na sa kanya yung pamumuno sa tribo. Sapagkat bukod sa pambihira niya kakayahan ay malawak din talaga yung kanyang kaalaman sa pamumuno. Dahil dati rin siyang pinuno talaga ng kanyang tribo. Oo nga, ano nga yung gusto mong makuha doon? At ano yung koneksyon ng nilalang na naroon sa kukunin mo? Huwag mo sabihing nanakawin natin yun. Uy, huwag nga magulo Lito. Patapusin mo muna si Pupong. O sige Pupong, ituloy mo yung kwento. Kakaltukan ko tong si Lito kapag sumabat pa. Mario, Lito, sa inyo ko lang ito sasabihin ha. Mangako kayo na huwag niyong ipagkakalat. Magagalit sa akin si Apo Imo. Baka palayasin ako sa tribo kapag nalaman niya na sinabi ko sa iba yung tungkol dito. Mahigpit kasi niya yung pinagbabawal na may makaalam nito, lalo na tagalabas ng tribo. Ganito kasi ang kwento. Noong panahon na bago pa lamang si Apo Imo sa aming tribo, minsan
naligaw siya sa lugar ng batis na yun. Doon niya nakita at nakausap ang isang nilalang na wala sa ating mundo. Namangharaw sa kanya yung nilalang sapagkat nagagawa niya itong makita at makausap pa. Ipinakita sa kanya ng nilalang ang kanyang bahay, maski ang pinakiingatan nitong kayamanan. Kampante ang nilalang kay Apo Imo sapagkat nakita at naramdaman nito na walang mali siya o intensyon yung matanda sa kung anong meron siya, sapagkat nakita ang nilalang ng isang mapagkakatiwalaang kaibigan kay Apo Imo. Ang inaakala ni Apo Imo na saglit na pananatili sa mundo ng nilalang na yon ay katumbas na pala ng isang linggo sa mundo natin. Inihatid siya ng nilalang papalabas at nagulat siya sapagkat sa isang guwang sa malaking bato sa batis sila lumabas. Ang nilalang ay nagbagong anyo bilang isang malaking bayawak at inabisuan si Apo Imo na balaan ng iba pa niyang mga kakilala tungkol sa lugar niya na huwag gagambalain o sisirain. Nagbilin din ng nilalang na kung bibisita siyang muli huwag pupunta sa pagitan ng alas 6 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga sapagkat lumalabas siya upang kumain at mamasyal sa gubat. Teka Pupong paano mo nalaman na yan totoo? Oo nga, baka naman tinatakot lang niya yung mga kabataan para hindi sila maglaro doon sa lugar na yon. Hindi, Lito. Totoo yung ikinuwento niya sa aming lahat yan, lalo na sa mga kabataan ng tribo. Subalit, isa sa nagkwento sa akin ng tungkol sa pangyayari ng mawala si Apo ng isang linggo ay ang aming dating pinuno. Yung kayamanan, paano mo naman nalaman na totoo? Ganito kasi yun. Isang araw, habang ako'y nasa gubat at nangunguha ng bungang kahoy, nakita ko si Apo Imo na naglalakad na may dalang malaking supot na hindi ko malaman kung ano yung laman nun. Tapos patungo dun sa may batis. Di nagtaka ako kung bakit si Apo naglalakad ng mag-isa sa gubat. Siya ngayon aking palihim na sinundan at nagulat na ako kung bakit siya papunta ron samantalang ipinagbabawal nga niya ang tumungo ron. Pagkatapos, ano yung nasaksihan mo? Halos mamuwalan si Lito sa pagkain ng saging. Uy, Lito, lang yato. Tumatasik pa yung kinakain mo. Lunukin mo muna yan bago ka magsalita. Taragis ka. Napapangalahati mo na yung piling ng saging na yan Pahingi naman ako, magtira ka uy. Napatawa si Pupong sa inasal ng dalawang kaibigan at ipinagpatuloy na muli ang kanyang pagkukwento. Kaya nang makarating siya dun sa may malaking bato sa gilid ng batis, pumasok siya sa guwang at bigla siyang nawala. Namanga ako at nagulat sa pangyayari. Kaya minabuti ko na lang na magkubli at hinintay ko na lang si Apo sa pagbabalik niya. Manggang-mangha at nakatulala sina Lito at Mario sa kwento ni Pupong. Nakatuon ang buong atensyon ng dalawa sa bawat sinasabi ni Pupong habang ngumunguya ng saging na saba. Mga ilang oras ko rin siyang hinintay makabalik at nang siya ay lumabas sa guwang ng bato, wala nang malaking supot na dala-dala niya. Napansin ko rin na may bagay siya na isinilit sa kanyang bulsa. Sinubukan ko muli siyang sundan, pabalik. Pero napansin niya ako Kinausap ako ni Apo at pinakiusapan na huwag babanggitin kahit kanino yung nakita ko. Di tinanong ko siya kung ano yung ginagawa niya ron. Sumugot siya sa akin na binigyan niya ng alay yung kanyang kaibigang Engkanto. Binibigyan pala niya ng mga prutas at paminsan-minsan ng karniyon bilang alay o regalo. Bilang kapalit ng kanyang regalo o alay, dinukot ni Apo Imo yung laman ng kanyang bulsa at ipinakita sa akin ang isang singsing na gawa sa purong ginto na may hiyas na pula. Doon ko napagtanto na hindi isang anito gaya ng mga una niyang kwento ang nandun sa batis, kung hindi isang engkanto. Napanganga at kuminang ang mga mata ni Lito at Mario sa kanilang nalaman. Ibig sabihin, Pupong, maraming kayamanan doon? Pupong, yayaman na tayo. Kapag nakuha natin yun, makakalis na tayo dito sa bundok at makakapamuhay ng masagana sa patag. Hindi ko iniisip ang yumaman Masaya naman ako kung anong meron dito sa bundok. Isa pa, natatakot din ako baka kung ano yung mangyari kapag pinakialaman natin ng bagay na hindi sa atin.
Tapos hindi pa taong nagmamay-ari. Wala naman sigurong masama kung kukuha tayo ng kaunti lang. Saka baka hindi na niya yun mapansin sa dami ba naman siguro na kayamanan niya. Hindi na niya mapapansin yun kung mababawasan ng konti. Oo nga, Pupong. Tig-isang dakot lang siguro tayong 3, sapat na. Oo, sakto nga doon kami talaga papunta nitong si Lito eh. Kasi sabi niya maraming baboy ramo doon. Huh? Nakalimutan niyo na ba? Hindi ba sabi sa kwento ko kanina, umaalis lang doon ang engkanto pagsapit ng alas 6 ng gabi at bumabalik ng alas 5 ng umaga. Ibig sabihin, nandun pa siya ngayon. Saka, pakiusap, Mario, Lito. Huwag na ninyong pag-interesan yung bagay na yun. Ayoko may mangyari masama sa inyo eh. O sige, ganito na lang. Total, wala kayong huli ngayon. Tulungan nyo na lang akong ibaba itong mga saging sa patag upang ibenta. At paghatian na lang nating 3 yung mapagbebentahan. Okay, sige. Mabuti pa nga siguro. Saka baka abutin pa tayo ng dilim dito eh. Naghihintay pa sa akin na mag-ina ko sa bahay ngayon. Uy, ayaw nyo talaga. Sayang yun. Huwag ka na nga makulit, Lito. Mabuti na siguro na igalang na lang natin yon at sumunod na lang kaysa may kung ano pang mangyaring hindi maganda, no? Nag-umpisa nang kuhanin ng 3 ang mga buwig ng saging. Nagsimula na silang maglakad patungo sa patag upang ibenta ang kanilang mga dalang saging at para makabili na rin ng pasalubong sa kanilang pamilya. Habang naglalakad, hindi mawala sa isip ni Mario ang kwento ni Pupong. Naiisip niya kung anong klaseng nilalang ang naroon. Kung anong itsura, kung mabait ba talaga ito. Samantala, ganon rin si Lito na naiisip din ang kwento ni Pupong pero tanging tungkol sa kayamanan ang naglalaro sa isipan niya. Iniisip niya kung gaano karami yon. Ano-anong kayamanan ba ang meron doon? May diamante ba? May mga gintong barya? May mga kwintas na perlas? Iniisip niya kung ano kaya ang maaari niyang mabili sa kayamanan. Naiisip din niya na maaari na niyang ligawan ng matagal na niyang gusto na si Salome at may pagmamalaki na siya sa dalaga. Madadalas na rin ang paliligo niya kasi makakabili na siya ng sabon. At nang sa hindi inaasahan dahil sa pangangarap ng gising, natisod si Lito. Tawang-tawa naman sila Mario at Pupong sa nangyari. Ano, Lito? Anong nangyari sa'yo? Ilan ba nahuli mong palaka, ha? Uy, Lito, ano ba kasi iniisip mo? Malamang si Salome iniisip niyan. Yung tindera ng karyoka dyan sa patag. Patay na patay kasi si Lito dun eh. Dahil malaki ang dibdib. Uy, Mario, hindi yun ang nagustuhan ko sa kanya, no? Ano naman ang nagustuhan mo sa kanya kung hindi yun? Sige nga. Magaling kasi siyang magkwente eh. Matalino at maganda pa. Tapos, malaki nga yung dibdib. Walang hiya ka. Manyakis. Talaga, manyakis ka. Kunwari ka ba, oh? Naghagalpakan sa pagtawa magkakaibigan. Biglang tumigil sa pagtawa si Pupong nang may kakaiba siyang narinig. Isang angin mula sa isang mabangis na hayop. Luminga-linga siya ngunit wala naman siyang nakita. Sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, pakiramdam niya na may nagmamatsyag sa kanila na hindi naman niya makita. Tumaas ang kanyang balahibo at tila may malamig na hangin ang dumaan sa kanya. Dahil doon, natahimik si Pupong at nag-iba bigla ang itsura ng kanyang muka. O Pupong, bakit ka natahimik bigla? Oo nga, ano ba nangyari sa'yo? Masama bang pakiramdam mo? Ako na muna magbubuhat ng dala mo. Hindi niyo ba yun narinig? Yung angil ng isang mabangis na hayop? Wala ba kayong nararamdaman? Sus, Popong. Guni-guni mo lang yan. Paano mabangis na hayop? Dito na tayo lumaki, no? Alam naman natin na walang mabangis na hayop dito sa gubat. Walang lobo, leon o tigre na nakatira dito. Maski natatakutan ko pa nga si amang ko pag nagagalit eh. O siya, tama na yung kalokohan. Gagabihin tayo pag hindi tayo nagmadali. Sige ka, Lito. Hindi umaabutan si Salome sa pwesto niya ng karyoka sa bayan. Pupong, kung hirap ka at masama ang pakiramdam mo,
Hayaan mo na kami muna ni Lito magdala niyang mga bitbit mo. Sige lang. Tara na. Ayos lang ako. Kaya ko nito. Salamat ha. Nagpatuloy sa paglalakad ang magkakaibigan at binaliwala na lamang ni Pupong ang kanyang nararamdaman. Samantala, sa tribo ni Pupong na nasa gilid ng talampas, habang nagsisindi ng binalot na tabako si Apo Imo, ay nakatanaw ito sa kapatagan. May masamang pangitain siyang biglang nakita. Hindi niya maipaliwanag kung bakit balisa ang mga ibon, tapos may mga uwak pa sa may puno ng yakal na katabi ng kanyang kubo. Mga nakadapo at tumuhuni ang mga ito. Tila nagpapahiwatig na merong mangyayaring hindi maganda. Mabilis na nagtungo sa kubo si Apo Imo para kumuha ng sari-saring dahon at inihalo sa bunot ng nyog. Sinindihan niya ang mga ito at umusal ng orasyon upang makontra ang hindi magandang pangitain. Lumipas ang ilang oras at sumapit na nga ang gabi. Nasa kanya-kanyang bahay na sila Pupong, Lito at Mario. Masaya ang tatlo at nabili sa magandang presyo ang kanilang dalang saging. Si Mario ay bumili ng bigas, noodles at itlog at pinagsaluhan nila ng asawa at anak. Si Pupong naman ang lubos na masaya sa tatlo dahil may pera siyang naiuwi. Samantalang si Lito naman ay nasa pwesto ni Salome at kasalukuyang nakatambay. Hindi ka pa ba magsasara ng pwesto, Salome? Magsasara na. Pinibilang ko lang yung benta ko para ngayong araw. Tulungan na kita para hindi ka na mahirapan. Gabi na. Bakit pala nandito ka pa? Alanganing umiti si Lito. Hindi niya alam kung paano sasabihin sa dalaga ang nais. Kumamot siya sa ulo at saka nagsalita. Ang totoo niyan kumita ako ngayong araw sa pagbebenta ng saging. Aayain sana kita na magmeryende o kumain muna sa labas. Libre ko naman. Naku, ikaw talaga, Tolits. Mas maganda kung itago o ipunin mo yung kinita mo. Sa bahay na lang ako kakain, no? Ha? Ganun ba? O sige. Pero pwede ba kitang dalawin minsan sa inyo? Tuwing gabi lang naman ako nasa bahay Maghapon ako nandito sa pwesto. Dito na lang kita pupuntahan. Ikaw bahala. Basta hindi nakakaabala sa'yo. Naku, hindi Kahit kailan, hindi ka magiging abala sa akin, no? Pagkasara ng pwesto ni Salome ay nagpresenta pa si Lito na ihatid ang dalaga sa bahay nito. Hindi naman tumanggi si Salome. Hindi na rin nagtagal si Lito na makapasok ang babae sa bahay ay nagpaalam na siya na uuwi na. Habang nakaiga si Lito sa papag ay inalala niya ang naging kwentuhan nila ni Salome. Napapangiti pa siya habang iniisip ang magandang mukha nito. Maya-maya ay biglang sumagi sa isip niya ang tungkol sa kinuwento ni Pupong. Totoo kaya yung kwento niya na yun? Subukan ko kayang pumunta ron para maalaman ko kung totoo. Isang plano ang nabuo sa isip ni Lito ng gabing yon. Hindi muna niya sasabihin sa dalawa ang pinaplanong gawin dahil tsak na pipigilan lamang siya. Kinabukasan, maagang nagising si Lito. Pinunta niya kaagad ang kaibigang si Mario para itanong kung ano ang gagawin nila para sa araw na yon. Ang aga mo naman yata ngayon. Maaga akong nakatulog kagabi kasi may magandang nangyari sa akin At ano naman ang magandang nangyari na yan, Aber? Nakakwento ako si Salome at inihatid ko pa siya sa bahay niya. Sayang nga lang, hindi siya pumayag na kumain kami sa labas kagabi. Hindi makapaniwala sa narinig si Mario. Sigurado ka na ba talaga sa panliligaw mo dyan kay Salome, ha? Oo naman, Kung hindi ako seryoso, hindi naman ako mag-aaksaya ng oras Buti ka nga at may sarili ka ng pamilya. Ako, binata pa rin. Pangarap ko rin magkaroon ng asawa at anak, no? Paano mo nga gagawin yun? Sarili mo pa nga hirap ka ng pakainin tapos magdadagdag ka pa ng pakakainin. Hindi madali sa totoo lang. Kaya nga mag-iipon muna para kahit papaano may maipakain sa pamilya kung sakali. Ay teka, saan ba tayo pupunta ngayon?
Manguha lang ulit tayo ng saging sa gubat para may maibenta tayo. May mga natira pa naman dun eh. O sige, teka lang, magbibis lang ako. Pagkatapos makakuha nga ng saging ay pumunta na sa bayan ng dalawa para magbenta. Hindi naman nagtagal at naubos din ang tinda nila. Masaya na naman si Mario dahil may naiuwi na naman siyang ulam para sa tanghalian at hapunan nila ng pamilya niya. Nagpaalam na si Mario na uuwi habang si Lito ay dumaan pa sa pwesto ni Salome. Bumili pa siya ng masarap na tinapay para ibigay sa dalaga. Pagdating ni Lito sa pwesto ni Salome ay agad niyang iniabot ang dala. Buong puso naman na tinanggap ni Salome ang bigay ng binata sa kanya. Bumili rin si Lito ng tinda nitong karyoka saka kinain doon habang nakatambay. Tapatin mo nga ako, Tolits. Nanliligaw ka ba ng lagay na yan? Sa narinig, muntik mabilaukan si Lito. Maagap naman na nagbigay ng tubig si Salome. Grabe, nakakabigla naman yung tanong mo. Kahit ako nabigla rin sa naitanong ko, pasensya na. Kung ayaw mong sagutin, ayos lang naman. Ang totoo niyan, matagal na akong may gusto sa'yo pero nahihiya ako kung paano manligaw Nakita mo naman ang pamumuhay na meron ako, di ba? Mahirap lang din ako at walang may pagmamalaki na kahit ano sa'yo. Alam mo, Tolits, tatapatin na kita ha. Ayaw ko naman na umasa ka sa wala. Pangarap ko rin naman magkaroon ng asawa pero ayaw ko nang mahirap kagaya ko. Iniisip ko rin naman ang future ko, di ba? Ha? Ganun ba? Kung magkaroon ako ng maraming ipon at pera, may tsansa kaya ako na magustuhan mo rin? Hindi ko pa masasabi, Tolits. Hanggang makauwi si Lito ay hindi pa rin humuhupa ang nararamdaman niyang kalungkutan. Paulit-ulit bumabalik sa isipan niya ang mga sinabi ni Salome sa kanya. Naisip niya na busted agad siya sa dalaga. Nakaramdam ng galit si Lito. Bakit kasi siya ipinanganak na mahirap? Kung mayaman sana siya ay baka lahat ng gusto niya ay nakukuha niya. Sawa na siyang maging mahirap sa totoo lang. Wala lang talaga siyang pagpipilian kundi magtiis sa sitwasyon na meron siya. Nang gabing yon ay isang plano ang nabuo sa isip niya. Desperado na siya. Bahala na kung ano ang mangyayari sa kanya sa gagawin. Ang mahalaga ay sinubukan niya. Nang gabing yun ay umalis si Lito. Tahimik siyang pumunta sa batis. Nang matanaw niya ang guwang doon, ay dahan-dahan siyang pumasok. Ganun na lang ang pagkamangha niya nang makita ang loob ng guwang. Kung titingnan yun mula sa labas, aakalain na maliit lamang ang loob nun. Pero pagdating sa loob ay napakalawak pala nun. Parang nasa loob siya ng kuweba. Sinindihan niya ang dalanggasera at inilawan ng daraanan. Nasa kalagitnaan ng paglalakad si Lito nang makita niya ang mga ginto na nasa lupa. Halos lumuwa ang mga mata niya dahil hindi halos makapaniwala sa nakikita. Nangangatog ang mga binti at tuhod na dahan-dahan siyang lumapit sa mga kumikinang na ginto. Lumuhod pa siya at bahagyang kinusot ang mga mata. Baka dinaraya lang siya ng paningin. Para malaman kung totoo, hinuwakan niya ang isang ginto. Sinipat niya yun at nang matiyak na tunay nga ay nahalikan pa niya ang hawak. Sisigaw sana siya sa tuwa pero naisip niya na baka marinig siya ng engkanto. Kumuha siya ng 2 ginto para hindi mahalata ng engkanto na nabawasan ang mga ginto roon. Pwede naman akong bumalik kung sakali. Ibinulsa ni Lito ang 2 ginto na kinuha sa kamabilis na lumabas sa guwang. Baka kasi abutan siya ng engkanto kung nagkataon. Pagkalabas sa guwang ay tumingin-tingin pa siya sa paligid dahil baka may nakakita sa kanya. Nang masiguro na walang tao ay kumaripas na ng takbo si Lito. Kinabukasan, maagang nagising si Lito para pumunta sa kilalang pawn shop sa bayan. Ipinakita niya ang 2 ginto at pagkatapos suriin ng may-ari ay sinabi kung magkano ang kapalit na pera sa ginto.
Napabuntong hininga si Lito nang marinig ang malaking halaga ng pera. Pumayag siya at ilang sandali pa'y inabot na sa kanya ang pera. Inilagay niya yon sa plastik saka bumili ng masarap na ulam. Nagulat pa si Mario nang dalawin siya ni Lito. Labis niya ring ikinagulat na may dala itong lutong ulam para sa kanya. Aba, himala, may pasalubong ka? Dito na rin ako makikikain sana eh. Nainip kasi ako sa bahay. Bakit nag-abala ka pang bumili ng pagkain? Ngayon lang naman yan. Sige, may sinaing na dyan. Tara, kumain na tayo. Habang kumakain ay masayang nagkukwentuhan ng dalawa. Gustong-gusto nang sabihin ni Lito ang tungkol sa kapangasang ginawa niya kagabi, pero sa tuwing susubukan niyang banggitin ay parang nauutal ang dila niya. Uy, maraming salamat pala sa dala mo ha. Tuwang-tuwa yung mga bata na masarap yung makakain nila ngayon eh. Wala nga naman tol. Kapag may pera ulit ako, grocery naman ang ibibigay ko sa'yo. Uy, sobra-sobra na yata yan ha. Ano ka ba? Magkaibigan tayo kaya hindi naman masamang magbigay no? Kinabukasan, si Pupong naman ang pinuntahan ni Lito. May dala siyang pagkain para ipasalubong dito. Laking gulat naman ni Pupong nang makita ang mga dala nito para sa kanya. Nagtanong ang Aita kung bakit may dala siyang pagkain. Pero nagsinungaling si Lito sa sinabi niya kung saan galing ang perang ipinambili niya noon. Todo pasalamat naman si Pupong sa biyaya na natanggap niya mula sa kaibigan. Nang sumunod na gabi, muling binalak ni Lito na pumunta sa Batis. Kagaya ng nauna, kukuha ulit siya ng ginto roon. Bitbit ang gasera na tinugpa niya ang daan patungong Batis. Nang makita ang guwang, ay walang pag-aalinlangan na pumasok si Lito. Hindi na siya nahirapang hanapin kung saan nakalagay ang mga ginto dahil naroon pa rin sa dating pwesto mga yon. Kuminang ang mga mata ni Lito nang muling mahawakan ng dalawang ginto. May nakita pa siyang isang porselas na ginto. Bigla niyang naisip si Salome nang makita ang bagay na yon. Hindi siya nagdalawang isip na kunin ang porselas. Nang mailagay na niya ang mga kinuha sa dalambag, ay nagmamadali nang umalis si Lito. Kinabukasan, pormadong-pormado ang aura ni Lito. Pumunta siya sa pwesto ni Salome. Pagdating doon, nagulat pa ang babae nang matitigan ng kabuuan ng itsura niya. Nandito ako kasi may ibibigay sana ako sa iyo eh. Ha? Pagkain ba yan? Sakto dahil medyo nagugutom na ako. Naku, hindi pagkain eh. Pero tsak kung magugustuhan mo ito. Hindi na hinintay ni Lito na magsalita pa si Salome. Inilabas niya mula sa bagang maliit na kahon. Pagkaabot niya sa dalaga ay may pagkalito sa mukha nito. Kahit nagdadalawang isip ay tinanggap ni Salome ang ibinibigay sa kanya ni Lito. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon at muntik nang mapatili nang makita ang kumikinang na bagay na yon. Saan galing to, Tolits? Binili ko para sa'yo. Sukatin mo para makita natin kung bagay sa'yo. Kinuha ni Lito ang pulseras at isinuot sa kamay ni Salome. Sa sobrang kabiglaan ay halos hindi makapagsalita si Salome. Hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon niya ng mga sandaling yon. Bagay na bagay sa'yo. Ingatan mo yan ha. Mahal kasi ang bili ko dyan eh. Galing sa ipon kong pera. Alam ni Lito na bawal magsinungaling. Nagdarasal na lang siya sa isip niya na sana ay patawarin siya ng Diyos sa kasalanang ginagawa niya. Bakit mo ko kailangang ibili nito, Tolits? Para mapatunayan ko sa'yo na kaya rin kitang ibili ng mga material na bagay. Bakit? Hindi mo ba nagustuhan? Sino naman ang aayos sa ganitong bagay? Ang ganda-ganda oh. Maraming salamat ha. Naku, ano ka ba? Walang anuman, Salome. Basta ikaw no, lahat kaya kong ibigay sa'yo. Lalo na kung hihilingin mo. Talaga? Paano kung ginto o pera ang hingin ko sa'yo? Kaya mo bang ibigay? Oo naman. Kailan mo ba kailangan? Naku, Tolits, nagbibiro lang ako. Ano ka ba? Ikaw naman, masyado kang seryoso. Seryoso naman talaga ako sa'yo eh.
Kung bibigyan mo nga lang ako ng pagkakataon, patutunayan ko sa'yo na karapat dapat ako sa'yo eh. Hindi nakaimik si Salome. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ayaw naman niya magpadalos-dalos dahil baka masaktan niya ang binata. Tingin naman niya ay seryoso ito sa kanya. Hindi lang din siya makapaniwala na may pagtingin ito sa kanya. Tinitigan ni Salome ang kumikinang na pulseras. Tingin niya ay si Lito ang daan para guminhawa ng kaunti ang buhay niya. Kapag sinagot niya ito, baka maalis na siya sa pwesto na yon at sagana na siyang mamumuhay sa bahay. Hindi na siya mapapagod sa kakaluto at kakatinda ng karyoka. O sige na Salome, dito na muna ako ah. Salamat ah. Sige Tolits, ingat ka. Gabi, pagka-uwi ni Salome, ay sumisipol-sipol pa siya habang naghahanda ng ipampapaligo sa banyo. Hindi maalis ang tingin niya sa napakagandang kumikinang na pulselas. Hindi pa rin siya makapaniwala na bigay yun sa kanya. Nakadagdag sa saya niya ay noong nalaman niya naggawa sa tunay na ginto ang porselas. Nagpunta siya sa pawn shop kanina para ipatingin ang nasabing porselas. Medyo duda kasi siya kung totoo yun o peke. Pagkatapos suriin ng lalaki ang porselas, ay sinabi nito na tunay ang ginto nun. Tinanong ni Salome kung sakaling ibenta niya ay magkano ang aabutin. Sumagot ang lalaki na nakakahalaga yon ng 50,000. Nanlaki ang mga mata ni Salome pagkarinig sa presyo. Inuudyokan pa siya ng lalaki na ibenta na lamang niya ang alahas pero sa huli ay tumanggi rin siya. Baka hanapin yun ni Lito sa kanya at baka magalit kapag nalamang ibinenta niya. Nang marinig na Salome na umaapaw na ang tubig sa timba, dali-dali siyang pumasok sa banyo para patayin ang gripo. Nagubad na siya at nagsimulang maligo. Samantalang isang nakakatakot na nilalang ang nakatayo sa labas ng bahay ni Salome. Nanlilisik ang mapupulang mga mata nito habang sumisinghot-singhot sa paligid. Naaamoy niya ang babae at yun ang balak niyang biktimahin ngayong gabi. Hanggat maaari ay ayaw niyang mambiktima sa lugar nila pero sinusubukan siya ng pagkakataon. Kung hindi dahil sa oportunistang babae na si Salome, hindi sana magnanakaw ang panghas na lalaki sa tirahan niya. Nalaman niya na may ninakaw na ginto at porselas ang lalaki sa loob ng guwang kung saan siya lihim na naninirahan. Hindi niya muna papatayin ng mandarambong. Uunahin niya ang babae na tumanggap ng alahas na pagmamay-ari niya. Nagsimula ng humakbang ang aswang. Sa likod siya dumaan dahil bukas pa ang pinto roon. Pagdating sa harapan ng banyo, ay bigla niyang sinipa yon. Nang makita siya ni Salome sa nakakatakot na itsura, ay tumiliyo na malakas. Umatungal din sa galit ang aswang at kinalmot si Salome. Tumama ang matatalas nitong kuko sa dibdib at sa lieg ng dalaga. Wala siyang balak kainin ito. Gusto lang niyang patayin. Nang sa tingin niya ay hindi na ito humihinga, ay saka siya umalis na parang walang nangyari. Kinabukasan, parang daloy ng kuryente na kumalat sa buong sityo ang karumal-dumal na nangyari kay Salome. Nagkukumahog naman na pumunta si Lito para alamin ang tunay na nangyari. Naabutan niyang isasakay na sa patrol car ang walang buhay na katawan ni Salome. Gustong magwala ni Lito ng oras na yun pero pinigilan siya ni Mario na kasalukuyang naroon din. Sabihin mo Mario, hindi to totoo. Magkausap at magkasama pa kami kahapon eh. Kaya paanong nangyari na patay na siya? Hindi ko rin alam. Wala pang makapagsabi kung sino ang may gawa niya kay Salome. Nakita kong katawan niya eh. May malalalim siyang kalmot sa leeg at sa dibdib. Baka may nagtangkang pumasok sa bahay niya at ginusto siyang gawa ng masama. Kung sino man siya, hahanapin ko siya. Pagbabayari ko siya sa ginawa niyang pagpatay kay Salome. Pre, huwag mong ilagay ang batas sa kamay mo. Hayaan mo ang may katungkulan ng gumawa niyan. Ang saya-saya pa niya kahapon dahil binigyan ko siya ng porselas eh. Yun na palang huling beses na makakausap ko siya. Ang hirap namang tanggapin, Mario. Malalaman din natin kung sino may gawa nun sa kanya.
Teka, nasa kanya pa ba yung porselas? Tumakbo si Lito papunta sa ambulansya sa hinawi ang telang nakatabing sa braso ni Salome. Nakita niya na suot pa nito ang porselas na bigay niya. Nakahinga siya ng maluwag. Balak niyang kunin yon. Ibibenta na lang niya para mapakinabangan. Patay na si Salome kaya hindi na nito magagamit pa ang alahas. Nabalitaan ni Pupong ang nangyari kay Salome kaya naman pumunta siya sa bahay ni Lito para damayan ito. Naabutan niyang tulala ang lalaki habang hawak ang porselas. Nang mapansin ni Lito na naroon ang kaibigang Aita ay umayo siya ng upo at pinapasok ito. Nabalitaan ko nangyari kay Salome. Maski ako nagulat sa nangyari sa kanya. Totoo ba na may pumatay sa kanya? Oo. Ang inaala pa ng mga pulis baka binalak siyang pagsamantalaan dahil ubot-ubod siya sa banyo nang matagpuan siya. Grabe naman pala nangyari sa kanya, no? Anong nararamdaman mo ngayon? Siyempre, malungkot. Kung kailan naman sa tingin ko may pag-asa na ako sa kanya, saka naman nangyaring ganito. Mukhang hindi talaga kami ang nakatadaan sa isa't isa. Marami pa namang ibang babae dyan Bata ka pa naman. Makakahanap ka rin ng babae magugustuhan at mapupusuan mo. Hindi ko alam kung makakahanap pa ako, Pupong. Naiiba si Salome sa lahat ng babaeng nakilala ko rito Napansin ni Pupong ang porselas na hawak ni Lito. Nakaagaw yun ang pansin sa kanya dahil kuminang ng tamaan ng sinag ng araw. Ang ganda naman ng hawak mo. Saan mo binili yan? Ha? Eto ba? Wala ito. Hindi naman ito totoo Pero mukhang ginto yung alahas na hawak mo Teka, huwag mong sabihin na ninakaw mo yan Uy, hindi Huwag kang nga maingay. Baka may makarinig sa'yo, isipin pa na ninakaw ko nga ito. Biro lang. Pero saan mo nga nakuha yan? Napulot ko lang to. Hindi ko naman alam kung kanino to kaya hindi ko alam saan ibabalik. Baka pwede nating ibenta para magkapera tayo. O sige, kapag hindi hinanap na may-ari, bebenta natin to. Nasa loob ng guwang si Apo Imo ng hapon na yon. Naabutan niya ang kaibigan na nagpapahinga habang binabantayan ng mga ginto. Seryosong itsura ng lalaki habang nakatingin kay Apo Imo. Ibinaba ni Apo ang isang sako na dala at ibinigay sa kaibigan. Alam kong ikaw ang may gawa noon kay Salome. Ginawa ko lang ang nararapat. Sana hindi mo ginawa ang bagay na yon. Paano kung malaman nila ang tungkol sa iyo? Magagambala ka kapag nalaman ng mga tao rito na may kagaya mong nilalang na nakatira rito. Kung hindi pinakailaman ng mandarambong ang mga kayamanan ko rito, hindi sana yung mangyayari sa babaeng yon. Marami ka pa namang kayamanan. Bakit kaya hindi ka na lang lumipat ng lugar? Lilipat na naman? Tahimik naman ako dito, Imo. Hindi nga ako nagpapakita o nanggugulo sa mga tao rito sa lugar ninyo para maiwasan na magkaroon ng problema. Ayaw rin kitang bigyan ng isipin pa. May dala kong pagkain mo para huwag ka nang lumabas mamaya. Maraming salamat, kaibigan. Walang anuman. Mas maigi kung mananatili ka muna rito sa lungga mo. Mainit ang mga mata ng pulis sa suspek na pumatay kay Salome. Mahirap na kapag nalaman nila ang tungkol sa iyo. Pagkalabas ni Apo Imo sa guwang, ay sakto naman naroon si Pupong malapit sa batis. Sinubukan niyang mangaso mag-isa para may maiuwing ulam. Nagulat pa siya nang makita na palabas doon si Apo Imo. Nagtago siya sa makapal na damuhan at sinundan na lang ng tingin ng papalayong matanda. Naglaro sa isip ni Pupong na baka dinalo nito ang engkanto na nakatira sa loob ng guwang. May bumubulong sa kanya na silipin niya ang loob, pero may bahagi ng utak niya na pumipigil sa kanyang gawin yon. Hanggang sa maisipan ni Pupong na umuwi na dahil mukhang wala naman siyang mahuhuling hayop. Umaga pa lang ay nakabusangot at problemado na si Mario.
Ginising siya ng asawa dahil mataas ang lagnat ng anak nila. Pinainom na nila ng gamot pero parang walang epekto ang gamot dahil nanginginig pa rin sa taas ng lagnat ang bata. Napagdesisyonan ni Mario na dalhin kay Apo Imo ang anak na may sakit. Kinarga niya ang anak at binalot sa kumot. Pagdating sa kubo ng manggagamot ay agad naman silang pinatuloy ni Apo Imo. Napakataas po ng lagnat niya, Apo Imo. Tulungan niyo po kami. Ay sige, ihiga mo siya rito. Inihiga ni Mario ang anak sa maliit na papag na naroon. Kumuha ng halamang gamot si Apo Imo, saka dinikdik at inusalan ng dasal. Nang matapos ay ipinahid niya ang katas ng halamang gamot sa noo, leeg, tiyan, dibdib at likod ng bata. May ibang sakit na iniinda ang anak mo. Mas mabuti kung dadalhin mo siya sa ospital para matingnan ng doktor. Sigurado po ba kayo dyan? Oo, hindi lang ito simpleng lagnat. Dalhin mo na siya ngayong araw kung madadala mo. Pagka-uwi na mag-ama ay sinabi nito sa asawang sinabi ni Apo Imo. Bakas ang pag-aalala sa mukha ng asawa ni Mario dahil iniisip kung saan sila kukuha o hahagilap ng pera para madala sa ospital ang anak nila. Hindi napigilang tumulo ang luha ng babae nang titigan ang nakapikit na bata. Nakaramdam naman ng awa si Mario sa asawa at anak. Siya itong padre di pamilya pero wala siyang magawa sa ganoong pagkakataon. Nagbihis si Mario at nagpaalam sa asawa na may pupuntahan saglit. Katok sa pinto ng bahay niya ang nagpabangon kay Lito. Nagulat pa siya nang mabungaran ng kaibigang si Mario. Pinatuloy niya ang lalaki at pinaupo. Lito, pre, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Kaya ako nandito kasi may malaki akong problema eh. Anong klaseng problema ba yan, Tol? Galing ako kay Apo Imo ngayong umaga eh. Dinala ko yung anak ko dahil napakataas na yung lagnat. Pero ang sabi ni Apo Imo, dalhin ko daw sa ospital yung anak ko. Kaya lang, wala kasi akong kapera-pera eh. Nakko, malaking problema nga yan. Baka naman meron ka diyang naitatabi. Peramin mo muna ako. Babayaran kita kagad kapag nagkapera na ako. Magkano bang kailangan mo? Hindi ko alam eh. Magkano bang meron ka? Teka, titingnan ko kung magkano pa yung pera ko dito. Pumasok si Lito sa kwarto niya at tiningnan ng pera sa lagayan na baul. Marami pa naman yon pero hindi pwedeng malaki ang ipahiram niyang pera dahil tsak na magtataka ang kaibigan kung saan niya nakuha ang ganoong kalaking halaga. Alam nito na isang kahig isang tukarin siya. Kumuha siya ng kaunting pera saka inabot kay Mario. Muntik nang maiyak ang lalaki nang tingnan ng pera na nasa palad. Pasensya na, Tol ha. Yan lang ang nakayanan ko eh. Sana makatulong yan pampa-ospital ng anak mo. Maraming salamat, Tol. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Saka ka na magpasalamat. Dali mo muna sa ospital yung anak mo. Kapag kinulang yan, magagawa naman natin ng paraan pa eh. O sige. Lalakad na ako para mapagamot ko na kaagad yung anak ko. Nag-aalala kasi si Mrs. eh. Sige, Tol una na ako. Salamat talaga. Pagka-uwi ni Mario ay agad niyang inasikaso ang anak. Bumiyahe sila patungong malapit na ospital. Pagdating doon ay maraming nakapilang pasyente. Agad namang silang inasikaso. Kinuhanan ng dugo ang bata para malaman kung ano ang sakit nito. Halos maghapon sila sa ospital. Hindi makakain o makainom man lang ng tubig. Dahil panay ang balik ng lagnat ng bata. Nang lumabas ang resulta ng test, ay napag-alaman na may dengue ang bata. Ayon sa doktor, ay kailangang i-admit ang bata para mabantayan ang kalagayan nito. Walang nagawa ang mag-asawa kundi pumayag sa mungkahi ng doktor. Ang iniisip ni Mario ay kung saan pa siya lalapit para manghiram ng pera. Tsak na malaking gastusin na mangyayari. Napansin ng asawa na malalim ang iniisip ni Mario kaya niyakap niya ito at sinabing malalagpasan nila ang pagsubok na yon. Di bale, gagawan ko ng paraan.
Ang importante ay gumaling ang anak natin. Samantala, kumakalam na ang sikmura ni Pupong. Gabi na pero hindi pa siya kumakain simula nang magising siya. Wala na siyang makain. Nagkaroon pa ng tagtuyot sa lugar nila kaya nangamatay ang mga tanim na gulay. Sinubukan niyang mangaso pero walang mahuling hayop saan mang bahagi ng gubat at bundok. Mukhang matutulog akong gutom na naman ngayong araw. Gutom na ako. Narinig pa niyang tumunog ng malakas ang sikmura niya. Napaupo na lang siya at nag-iisip kung saan pwedeng pumunta para manghingi ng pagkain. Biglang pumasok sa utak niya ang dalawang kaibigan. Nagmamadali siyang lumabas at unang pinuntahan ang bahay ni Mario. Pagdating doon ay nakailang katok siya pero parang walang tao sa loob ng bahay. Kung hindi pa sinabi ng kapitbahay na pumunta sa ospital sila Mario, ay hindi pa niya malalaman ang nangyari sa kaibigan. Sunod niyang pinuntahan ang bahay ni Lito. Nakakailang katok na siya nang bumukas ang pinto at iniluwa ang lalaki na parang naistorbo pa niya sa mahimbing na pagkakatulog. Oh, Pupong, ano ba? Napadaan ka. Gabi na. Uy, pasensya na kung naistorbo kita. Wala na kasi ako maisip na mahihinga ng pagkain eh. Gutom na ako. Baka naman may pagkain ka dyan. Sus, pagkain lang pala eh. O tara na sa loob. Marami akong pwedeng lutuin dun. Pagpasok ng dalawa ay hinayaan ni Lito na mamili ng lulutuing pagkain si Pupong. Nang makapili ay kumilos na siya sa kusina. Hindi ba ako nakakaistorbo sa'yo? Mukhang tulog ka na nang dumating ako eh. Pasensya ka na ah. Ayos lang. Maghapon lang talaga akong nagtulog. Wala akong ganang lumabas dahil siyempre nalulungkot pa rin ako. Bagay. Nakakalungkot pa rin naman talaga yung pagkawala ni Salome. Oo, ganun nga. Napalingon sa pinto si Lito nang marinig na may kumatok. Nagtataka man kung sino pa ang pwedeng bumisita sa kanya ng ganoong oras ay tumayo siya para pagbuksan ang kumakatok. Oh, Mario, gabi na. Napasugod ka. Kumusta ang anak mo? Kababalik ko lang galing sa ospital pre. Na-admit na yung anak ko. Kasi may dengue. O tara, pumasok ka muna sa loob. Sakto, nandito rin si Pupong. Ha? Anong ginagawa niya rito? Makikikain daw. Nagugutom eh. Nang matapos magluto si Pupong ay sabay-sabay silang kumain tatlo. Buti ka pa nga Pupong eh. Pagkain lang ang problema mo. Ako, ang laki ng kinakaharap kong problema ngayon. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pera pambayad sa ospital eh. Tingin mo maliit na problema sa akin? Marami kaming mamamatay sa gutom doon kung nagkataon. Alam nyo, sa bawat problema may solusyon para dyan. Anong naiisip mong solusyon? Yung madaling solusyon sana. Kaya lang, baka umayaw kayo kapag sinabi ko kung ano eh. Sabihin mo na, hindi kami tatanggi. Sigurado kayo. Sabay na tumango ang dalawa. Naalala mo ba yung kwento mo sa amin, Pupong? Yung tungkol sa engkantong nakatira doon sa guwang sa may batis? Ano naman ang tungkol doon? Atin-atin lang to ah. Ang totoo niyan, sinubukan kong pumasok doon nung nakaraan. Sabay na nagulat ang dalawa sa narinig na sinabi ni Lito. At anong ginawa mo doon? Nakita mo ba yung engkanto? Anong nakita mo sa loob? Hulaan nyo kung ano nakita ko. May kayamanan ba? Hindi napigilang ngumisi ni Lito nang marinig niya ang sagot ni Mario. Bakit ka tumatawa? Tama ako, no? Utol, tama ka. Kung nakita mo lang na sobrang dami ng kayamanan ng naroon. Tingin ko nga may mga nakatago pa sa loob eh. Buti hindi ka napahamak sa ginawa mo. Wala naman doon ang sinasabi mong engkanto eh. Tingin ko baka niloloko lang tayo ni Apo Imo tungkol sa engkanto. Baka siya lang din ang nagbabantay ng mga gintong naroon. Nakakuha ka ba ng ginto? Oo, hindi lang isang beses, 2 beses pa. Wala namang kahirap-hirap nung pumasok ako dun eh. At saka, 2 lang ang kinuha ko para hindi maalata na nabawasan ng ginto dun. Walang iya ka.
Bakit naman nagsulo ka? Hindi mo lang ako sinama. Susubukan ko nga lang nung una kung totoo nga na may ginto doon. Totoo naman pala. Sensya na, hindi ko agad nasabi sa inyo. Baka kasi magalit kayo eh. Kailan ka ulit babalik doon? Pwede ba ngayong gabi? Kailangan ko lang talaga eh. Sigurado ka ba dyan na gusto mo talaga? O ikaw, Pupong, sasama ka rin ba? Sige, sama na rin ako. Kung hindi lang ako mamamatay sa gutom, hindi naman ako mapipilitang gawin to eh. Huwag lang sanang malaman ni Apo Imo yung tungkol sa gagawin natin. Kung hindi nyo sasabihin, hindi nyo malalaman. Hindi nga niya alam na nakakuha ako ng ilang ginto dun eh. Nagplanong tatlo sa gagawing pagpasok sa guwang. Kinabukasan ng gabi, habang nag-iisip ng gagawin si Lito, excited naman si Mario. Iniisip niya agad kung magkano ang kikitain niya sa makukuha niya. Si Pupong naman ay hindi mapakali at kinakabahan. Gusto niyang umatras pero nagdadalawang isip siya sa gagawin. Kinabukasan ng hapon, nagkita ang tatlo sa bahay mismo ni Lito. Hinanda na nila ang dadalhin. Balak nilang limasin ang lahat ng ginto na naroon. May dala silang sako, gasera at gulok. Nang sumapit ang 6:00 ng gabi, ay lumakad na ang tatlo. Tahimik nilang tinugpa ang daan papunta sa batis. Nang makarating doon ay isa-isa silang pumasok sa guwang sa pangunguna ni Lito. Binuksan niya ang gasera para makita ang nilalakaran nila. Pagdating sa loob ay walang nakitang ginto ang tatlo. Nagulat pa si Lito at bahagyang nalito dahil alam niya na doon mismo nakalapag ang mga gintong nakuha niya noon. Niloloko mo yata kami. Huwag mong sabihin na pumunta tayo dito para sa wala. Oo, relax lang. Sigurado ako na dito ko banda nakuha yun. Depende na lang kung inilipat ng engkanto kung saan niya tinatago yung mga ginto. Ano pang ginagawa natin? Di simulan na nating hanapin. Importante ang bawat minuto. Bakit bang init ang ulo mo? Para kasing pinaglalaroan mo kami ni Pupong eh. Ibinibida mo pa na maraming ginto pero nasaan ang sinasabi mo? Wala naman. Baka gumagawa ka lang ng kwento ah. Uy, hindi ako gumagawa ng kwento ah. Yung gintong porselas na ibinigay ko kay Salome, dito ko nakuha yun at tunay na ginto yun. Ang sabi mo, napulot mo lang yung porselas na yun. Ha? Oo, napulot ko nga. Pero dito ko talaga yun nakuha. Dito ko yun napulot. Hindi na kumibo si Pupong at tinitigan na lamang si Lito. Nagpatuloy sa bangayan sina Lito at Mario hanggang sa inawat na lang sila ni Pupong dahil naiingayan na sa kanilang dalawa. Itutuloy pa ba natin to? Magtatalo na lang kayong dalawa dyan. Inuknukan kasi ng sinungaling yung taong yan eh. Kapag wala tayong nahanap na ginto ngayon, kakalimutan ko na naging kaibigan kita. Kapag may nakita tayo, papapaya ka at kakainin mo yung sinabi mo sa akin. Naglakad ang tatlo papasok pa sa loob ng kuweba. Habang palayo sila ng palayo, ay palaki naman ng palaki ang lugar na nilalakaran nila. Tingin nila ay mukha ng minahan ng ginto ang loob. May mga uka sa magkabilang pader na akala mo ay may nagsinsil. Lalong naglaro sa utak ni Lito na maraming kayamanan ang nakatago pa sa loob ng kuweba. Sa isiping yon ay napangisi siya. Binibilang na niya sa utak niya kung gaano karaming pera ang madadagdag sa baul niya. Ano, saan na tayo dadaan? Kaliwa o kanan? Huminto saglit ang tatlo. Siniyasat ni Lito ang 200 ay naglakad sila sa kanang daan. Tandaan natin ang dinaraanan natin. Baka mamaya maligaw tayo at mahirapang makabalik. Oo, tatandaan ko. Tsaka, huwag kang mag-alala. Dahil bukas pa ng madaling araw babalik yung engkanto kung sakali. Hindi niya naman siguro tayo aabutan dito. Patuloy pa rin na naglalakad ng tatlo. Sa dulong bahagi ng nilalakaran nila ay may napansin si Pupong na isang malaking anino na dumaan doon. Napahinto siya at tinawakan ng 2 kasama. Kunot-no namang lumingon si Lito sa kanya. Oh, ano ba problema? May nakita kong dumaan na anino dun eh. Tinuro ni Pupong kung saan niya eksaktong nakita ang anino, ngunit tinawanan lang siya ni Lito. Namamalikmata ka lang siguro.
Imposible na may ibang tao dito bukod sa atin, oh. Pero totoo yung nakita ko eh. Tara na, para makita natin kung sino yun. May dala tayong gulok eh, oh. Pag nanakaw yun, kagaya natin, hindi siya sasantuin ng hawak kong gulok kung gagawin niya tayo na masama. Pagkarating nila sa dulo, ay hindi nila alam kung saan dadaan. Sa pagkakataong yon ay si Mario ang pinapili nila. Pinili ni Mario ang kaliwang daan. Habang naglalakad ang tatlo, ay nakaramdam si Pupong na parang may mga matang nakamasid sa kanila. Pakiramdam din niya ay may sumusunod sa kanila. Pasimpleng lumingon si Pupong pero wala siyang nakita kundi ang madilim na dinaanan nila. Bumalik na tayo. Huwag na nating tuloy ito. Iba kasi nararamdaman ko eh. Pakiramdam ko, hindi lang tayo narito sa loob ng kuweba. Ayan ka na naman, Pupong eh. Andito na tayo, no? Sayang naman kung aatras pa tayo. Kasi... Kung gusto mong lumabas, hindi ka namin pipigilan. Ano ka ba naman, Mario? Hindi niyo ba nararamdaman na parang may ibang tao dito? Paano kung mapahamak tayo? Baka hindi na tayo makalabas ng buhay dito kung nagkataon. Ay nako, nasa isip mo lang yan. Ang isipin mo, yung makukuha natin dito kung sakali. Hindi ka na magugutom dahil marami ka ng pambili ng pagkain. Kaya tara na. Aalis naman tayo kagad kapag nahanap na natin yung kailangan natin eh. Wala nang nagawa si Pupong nang hilahin siya ni Lito. Habang naglalakad ay panay pa rin ang lingon ni Pupong mula sa nilalakaran nila. Alam niya na may mali sa nangyayari, pero hindi niya rin matukoy kung ano yon. Nang makaramdam ng pagod ang dalawa, ay nag-aya silang magpahinga muna. Naupo sila sa lupa habang nakasandal sa pader ang mga likod nila. Malayo pa ba yung lalakarin natin? Nararamdaman kong sumasakit na yung mga binti at tuhod ko eh. Hindi ko alam pero mukhang malawak pa yung lugar na ito eh. Baka nasa dulong bahagi natin makikita yung mga ginto. Parang walang katapusan yung daan na to. Meron naman siguro. Habang nagpapahinga ang tatlo, ay muling napansin ni Pupong na may aninong dumaan malapit sa pwesto nila. Agad siyang napatayo habang bakas ang takot at kaba sa muka. Naging alerto naman ang dalawa dahil sa nakitang reaksyon ng kasama. Tatayo sana ang dalawa pero biglang may tumalon sa gitna nila. Natumba ang gasera at gumulong yun ng tamaan ng malaking nilalang na may kakaiba at nakakakilabot na itsura. Napanganga naman ang tatlo at dahan-dahang hinagod ang tingin ang nilalang na lumapit sa kanila. Malaki ang katawan nun, puno ng balahibo ang dibdib, mahaba ang nguso, may dalawang matulis na pangil sa magkabilang itaas ng ngipin, may itim na buntot at may matutulis na itim na kuko. Napasigaw ng malakas si Lito saka tumakbo. Ganon din sina Mario at Pupong. Sa sobrang takot ay nagpulasan sila. Kanya-kanya ng direksyon ng tinakbuhan. Wala silang pakialam kahit madilim ang dinaraanan. Nahiwalay si Lito sa dalawa. Mabilis itong tumakbo at dumadaan sa alam niyang dinaanan nila. Na makaramdam ng hapo at hingal ay pasubsob na napaluhod sa lupa si Lito. Pinapakiramdaman niya ang paligid. Baka nasundan siya ng aswang. Mukhang hindi naman engkanto ang nakatira sa kuwebang yon kundi isang aswang. Kapag nalaman nito na siya ang nagnakaw ng ibang ginto roon, ay tiyak na katapusan na ng buhay niya. Nabalik sa kasalukuyan si Lito nang marinig ang papalapit na umaatungal. Sa takot ay dumapa siya at dahan-dahang gumapang para makalayo at makatakas. Kung tatakbo siya, ay baka abutan siya nito. Mas pinili niyang gumapang ng walang ingay. Akala niya ay nakaligtas siya sa ganoong paraan. Nagulat at napasigaw siya ng malakas nang biglang may humila sa dalawang paa niya. Saan ka pupunta? Akala mo ba ay makakatakas ka ba? Magagaya ka rin sa babaeng pinatay ko! Parang awa mo na! Pakawalan mo ako! Hindi ko na ulitin ang ginawa ko! Akala mo ba ay hindi ko alam ang kapangasang ginawa mo dito sa itinago kong kayamanan? Dahil sa kasakiman mo, kaya may nadamay kang ibang buhay!
ikaw ang pumatay kay Salome? Oo, ako nga! At isusunod na kita sa kanya! Kapag napatay kita, yung mga kasama mo naman ang isusunod ko! Wag! Bawa ka sa akin! Hindi ako masarap, kaya hindi ka mabubusog kapag kinain mo ako! Hangal! Hindi ako kumakain ng karne ng tao! Pinilit ko mawala ni Lito sa pagkakahawak sa kanya. Binuhat siya nito at inihagi sa isang bahagi ng pader. Tumama ang likod niya sa matigas na pader. Sinubukan niyang tumayo pero parang nabalian yata siya. Naramdaman niyang gumuhit ang sakit sa spinal cord niya. Pinilit niyang gumapang habang taimtim na nagdarasal na sana ay makaligtas siya sa kamay ng aswang. Pero mukhang dumating na ang karma sa kanya. Naramdaman ni Lito na may matulis na kuko na bumaon sa likod niya. Tumagos yun sa dibdib niya kaya sumuka siya ng buhay na dugo. Kahit hindi maipaliwanag ang sakit na nararamdaman, ay pinilit pa rin gumapang ni Lito. Pero muling sumugod ang aswang at kinalmot ang buong likod niya hanggang sa maukayon. Napapikit na lang si Lito at ilang sandali pa ay nawalan na siya ng hininga. Nakaiga na si Apo Imo ng gabing yon pero bigla siyang nakaramdam ng balisa kaya bumangon siya. Pinakiramdaman niya ang paligid. May kakaiba siyang nararamdaman sa oras na yon. Tumayo siya at sumilip sa bintana ng kubo niya. Malamig ang ihip ng hangin. Nagbabadya ng panganib. Tumingin siya sa maliwanag na buwan. Kahit isa ay walang bituin sa kalangitan. Tanging ulap lamang ang naroon. Nagbihis si Apo Imo. Dala niya ang sandata na espada na ipinamana pa sa kanya ng ninuno niya. Alam niya na may nangangailangan ng tulong niya. Samantala, wala pa ring tigil sa pagtakbo sina Mario at Pupong. Lawit na ang dila ng dalawa sa pagod pero walang gustong huminto at magpahinga sa kanilang dalawa. Kung nakinig kayo sa akin, hindi natin naabuti ng ganito eh. Anong klaseng halimaw ang humahabol sa atin? Ayoko pa mamatay. Huwag na tayo magsisiyan pa. Maliban natin na may ibang nakatira rito. Ang kwento mo nga, engkanto, di ba? Tingin mo ba, engkanto yung nakita natin? Isang uri ng aswang yun. Alam kaya ni Apo Imo na may nakatirang aswang dito? Malamang alam niya. Baka nga gawa-gawa lang niya yung ikinwento niya sa'yo tungkol sa engkanto. Pero ang totoo, yung halimaw na yun ang talagang nakatira dito. Nasaan na ba si Lito? Baka napano na siya. Ang sabihin mo, baka nakalabas na siya at iniwan na tayo. Nang maaninag ni Mario ang 200, ay sa kaliwa sila tumakbo. Sana lang ay tama ang dinaanan nila para tuluyang makalabas sa bangungot na lugar na yon. Hindi napansin ni Mario ang nakausling bato. Natalisod siya kaya nadapa. Bagya pa siyang gumulong. Tumigil naman sa pagtakbo si Pupong at inaninag sa dilim ang kasama niya. Akma nang hahawakan ni Pupong si Mario pero bigla na lang umalingaw-ngawang malakas na hiyaw nito. Naalarma si Pupong. Kahit madilim ay pilit niyang tinitigan ang paligid para malaman kung ano ang nangyari sa kaibigan. Pupong! Pupong! Tulungan mo ako! Nandito na ang aswang! Sa narinig ay hindi nakagalaw sa kinatatayuan si Pupong. Nanginig ang binti at tuhod niya. Kahit binalutan ng takot ay hinanap niya ang kaibigan para tulungan. Nang makita niya ang aswang na hawak si Mario ay buong tapang na sumugod siya at sinuntok yon sa likod. Natigilan ang aswang at dahan-dahang lumingon sa direksyon niya. Inihagis ng aswang si Mario. Tumama ang katawan nito sa lupa. Eksakto namang tumama ang ulo nito sa nakausling bato. Lumabas ang masaganang dugo sa sintido ni Mario. Habang humahakbang ang aswang papunta kay Pupong, ay panay rin ang atras niya. Pasimple siyang tumitingin sa paligid. Baka may makita siyang armas na pwedeng magamit. Kaya lang naalala niya na isang gulok lang pala ang dala nila at si Lito pa ang may hawak. Isang paraan na lang ang naisip niya. Wala siyang pagpipilian kundi tumakbo para makatakas. Kung lalaban siya, tsak na mapapatay siya nito nang walang kahirap-hirap. Nagbilang si Pupong sa isip ng 3.
Maya-maya pa ay kumaripas siya ng takbo. Nahagi pa siya ng dulo ng kuko ng aswang. Naramdaman niyang napunit ang damit niya sa likod at mahapdi rin ang balat niya. Halos hindi na lumapat ang mga paa niya sa lupa. Malapit na siyang mawalan ng pag-asa pero bigla siyang may nabangga na isang bulto ng katawan ng tao. Nang subukang titigan yun ni Pupong ay nagsalita ang taong nabangga niya. Nasaan na ang ibang mga kasama mo, Pupong? Apo, mabutit nandito ka. Tulungan mo ako dahil hinahabol ako ng aswang eh. Naiwan si Mario. Hindi ko alam kung buhay pa siya. Si Lito, hindi ko rin po alam kung nasaan eh. Bakit kasi napakatigas ng ulo ninyo? Tingnan mo ang mga nangyari sa inyo. Hindi ko po sinasadya, Apo. Nadamay lang ako. Nagipit lang kaya napilitang sumama sa kanila eh. Tara na po, Apo. Lumabas na tayo rito. Baka dumating ang aswang at patayin tayo. Kakausapin ko ang kaibigan ko para makita natin ang dalawa mong kasama. Iiwan mo ba sila rito? Gaya nga na sabi ko, Apo. Baka pinatay na sila eh. Natigilan sa pagsasalita si Pupong na makarinig ng mahinang angil sa kayabag ng mga paa na papalapit sa kanila. Sa takot ni Pupong ay nagsumiksik siya sa likod ni Apo Imo. Binuksan ni Apo ang maliit na kandila na dala. Nakita niya ang malaking anino na naglalakad palapit sa kinatatayuan nila. Nang makilala ni Gary ang taong nakatayo, ay nawala ang balasik sa mukha nito. Anong ginagawa mo rito sa ganitong oras ng gabi? Naramdaman ko na may nangyayaring masama, kaya agad akong pumunta rito. Hindi ako nagkamali. Kinalulungkot kong sabihin sa iyo pero wala nang dalawang kasama niya. Maswerte siya dahil nakaligtas siya. Pinatay mo ba ang dalawang kasama niya? Isa lang ang pinatay ko gamit ang lakas at kamay ko. Pero ang isa, hindi sinasadyang tumama ang ulo niya sa bato. Yun ang nararapat sa mga taong ganid at hindi marunong rumespeto sa pananahimik ng iba. Nakikiusap ako sa iyo, kaibigan, na huwag mo nang gagalawin ang isang ito. Kasamahan ko siya sa tribo. Kung hindi ko siya papatayin, ipagkakalat niya ang tungkol sa nalalaman niya sa akin, pati na sa lugar na ito. Hindi. Ako na ang nagsasabi sa iyo na hindi malalaman ang sikreto ng lugar na ito. Tama ba ako, Popong? Opo. Wala po akong pagsasabihan tungkol sa lahat ng nalalaman ko. Kahit mamatay ako, ay mananatiling lihim ang tungkol sa inyo. Magpasalamat ka, bata, dahil malaki ang tiwala ko sa kaibigan ko. Kung hindi dahil sa kanya, kasama ka ng mga kaibigan mo na malilibing sa madilim na lugar na ito. Tsak na hahanapin siya ng mga katribo namin. Paano kung makarating sila dito para maganap? Malalaman nila na may nakatirang aswang sa loob ng guwang na ito. Gusto mo bang mabasag ang tahimik mong buhay? Ayaw ko nang lumipat pa ng lugar. Sawa na akong magpalipat-lipat pa. Tama na dito ako nakatira. Maraming agresibong tao sa ibang nayon at sa bayan. Kapag nakita nila ang tulad ko, hindi naman nila maintindihan kung bakit naiiba ang itsura ko sa kanila. Pero isa lang ang ipangako mo. Tutuparin mo ang sinabi ng kaibigan ko dahil kapag nagambalang pananahimik ko rito, pupuntahan kita at papatayin kita gamit ang matutulis kong kuko. Tama na yan. Ako na nagsasabi na hindi yun gagawin ni Pupong. Kapag ginawa niya yon, isama mo na rin akong patayin. Natapos ang gabing yon na nagkasundo ang tatlo. Tahimik at payapa na nakalabas sina Pupong at Apo Imo sa guwang. Hanggang makarating sila sa bahay na matanda ay wala pa ring imik si Pupong. Hindi pa rin siya makapaniwala sa nangyari sa kanila. Parang panaginip lang ang lahat. Ilang beses niyang kinurot ang sarili pero alam niyang totoo ang lahat ng naganap. Totoo rin na patay na ang dalawa niyang kaibigan. At kahit kailan ay hindi na niya muling makakasama at makakausap ang mga yon. Sa isiping yon ay bumagsak ang luha sa mga mata ni Pupong. Gusto niyang sisihin ang sarili sa nangyari. Tumahan ka na.
Isipin mo na lang na yon ang nangyayari sa mga taong puro kasakiman ang iniisip. Masama ang nanlalamang sa kapwa, kaya inabot nila ang ganoong kamalasan. Magpasalamat ka na lang dahil hindi ka na gaya sa kanila. Kung una pa lang nakinig na sila sa akin, hindi sana nangyari to eh. Wala na mga kaibigan ko, Apo. Wala na sila. Tanggapin mo ng maluwag sa iyong dibdib na wala na ang mga kaibigan mo. Sila mismo ang naglagay sa kapahamakan nila. Pero nagsinungaling din po kayo sa akin, Apo. Pinaniwala niyo kung engkanto nakatira sa guwang. Pero hindi pala. Bakit kayo nag-alaga ng isang halimaw sa lugar na yun? Kaya ko ginawa yon para hindi nyo naisin na pumunta sa lugar na yon. Nakita mo na ang nangyari. Kung nahuli pa ako ng dating, patay ka na rin sana ngayon. Hindi naman masama si Gary. Naging kaibigan ko siya dahil ang tanging gusto lamang niya ay matitirhan kung saan ay hindi siya gagambalain ni Numan. Dati siyang nakatira sa ibang nayon kung saan may minahan ng mga ginto. Doon niya nakuha ang mga kayamanang meron siya, kaya naman iningatan niya ang mga yon. Simple lang naman ang batas ng tao. Huwag kang magnanakaw at huwag kang makakainteres sa bagay na hindi sa iyo kung ayaw mong mapahamak at malagay sa alanganin ng buhay mo. Ngayon na alam mo na ang totoo, mas mainam kung mananahimik ka na lang. Matuling lumipas sa mga araw hanggang naging linggo at buwan. Unti-unti ay pinilit ni Pupong na bumalik sa normal ang buhay niya. Kasalukuyang siyang nasa gubat para manghuli ng hayop. Kagaya ng dati ay pinatalas niya ang mga mata at pakiramdam. Alam niya na may mahuhuli siya sa araw na yon. Hindi nga siya nagkamali. Ilang sandali pa ay namataan niya ang isang maliit na baboy ramo na tumatakbo palapit sa kanya. Hawak ang mahabang sibat ay pinuntiryan niya ang target na hayop. Pagbato niya ng hawak na sibat ay nasa pulang kawawang hayop sa mukha. Tumimbuwang ito at nangisay pa. Hinugot ni Pupong ang sibat at pinasa ng nahuli. Nang makarating siya sa guwang sa batis ay nakita pa niya ang mga batang nagtatampisaw roon. Maigpit na ipinagbabawal ni Apo Imo na bawal kayong pumunta sa lugar na ito dahil delikado. Sige na, magsiuwi na kayo bago pa lumabas at magpakita ang engkanto sa inyo. Sa takot na mga bata ay nag-uunahan silang tumakbo palayo. Tinanaw ni Pupong ang mga bata. Nang mawala yon sa paningin niya, ay sinigurado niyang walang makakakita sa kanya. Pumasok siya sa guwang at inilapag ang nahuling baboy ramo. Paalis na sana siya nang tawagin siya ni Gary. Maraming salamat sa pagdadala mo ng pagkain sa akin. Tanggapin mo ang isang ginto mula sa akin. Pasasalamat ko yan sa serbisyo mo. Hindi umimik si Pupong pero tinanggap niya ang gintong ibinigay sa kanya. Kailangan niya yon para patuloy na mabuhay. Sakto kapag naipalit niya yon sa pawn shop ay marami siyang pagkain na mabibili. Hindi na niya kailangang maghirap pa na magbungkal, magtanim at magbenta ng kung ano-ano sa bayan. Ibinulsa na niya ang ginto at wala pa ring imik na lumabas ng guwang. Labis ang nadaramang saya ni Pupong. Sabik na siyang ibalita yung kay Apo Imo. Tiyak na pati ito ay matutuwa rin. Wakas.